Hello Sir Dark. Tawagin niyo na lang po akong Ipoy. 35 years old. Taga Camarines Sur. Share ko lang po yung dark experience ko dito sa simbahan na tinutuluyan ko ngayon. Bale, katiwala po ako sa simbahan. Dito na rin po ako nanunuluyan dahil umalis na ang dating katiwala ng simbahan dahil sa hindi malaman na dahilan. Hanggang sa katagalan ay nalaman ko din kung bakit. Pikit po ang kaliwang mata ko dahil sa isang aksidente nung nagtatrabaho pa ako sa isang junk shop bilang isang assistant ng may-ari nito. Minsan, hindi sumasapat ang sweldo ko sa junk shop, wala pa akong maayos na tinutulugan noon dahil lulong sa sugal ang aking dating amo, na siya namang naging dahilan ng pag-alis ko sa junk shop. Hanggang sa makilala ko si Father Fred. Marami na siyang alam tungkol sa akin. Lalong-lalo na ang pagiging masipag ko sa trabaho kaya't ako na lang ang kinuha niyang katiwala ng simbahan. Malawak ang simbahan. 3 taon na din po akong naninilbihan dito. Kaya bawat sulok nito ay nalibot ko na. Alam ko na din ang mga pasikot-sikot nito. Pati ang nakakakilabot na karanasan ko sa simbahan ay danas ko na ng maraming beses. Pikit man ang aking kaliwang mata. Ngunit nakabukas naman ang aking third eye. Year 2020. 31 years old ako nung unang maranasan ko ang misteryo ng simbahan. Halos 2 weeks pa lang ako nung unang salta ko sa simbahan. Kaya tila winelcome ako nito. Habang naghihilamos ako sa lababo. Nang biglang makarinig ako ng misteryosong tunog. Tunog ito ng isang bell. Hindi ko alam kung saan nagmumula ang tunog ng bell na yon. Mag-aalas 11 na ng gabi, kaya malabong sa ice cream vendor nagmumula ang tunog na yon. At mas lalong walang misa ng ganoong oras. Sa takot ko mabilis ko nang tinapos ang paghihilamos ko at nagpasya na agad akong matulog. Sa mga sumunod na gabi, bigla na lang akong nagigising ng alanganing oras, na tila ba mayroong taong nagmamasid sa akin. May gabi din na nagigising ako nang nakabukas ang pintuan. Solo lang naman ako sa silid ko. Wala akong kasama kahit aso na maaring pumasok. Nakakalimutan ko din kasi ilak minsan ang pinto. Malayo ang silid ni Father Fred. At hindi siya basta-basta bumibisita sa silid ko kung wala namang importanteng sasabihin o kailangan. Seryosong tao si Father Fred, kaya malabong siya ang nagbubukas ng pinto sa mga alanganing oras ng gabi para lang takutin ako. Kaming dalawa lang kasi ni Father Fred ang tao sa simbahan. Hanggang sa isang gabi nagising ako sa tunog ng pintuan na dahan-dahang nagbubukas. Dinig ko talaga ang mga langit-ngit nito. Halos mapakapit ako sa sapin ng aking hinihigan habang dahan-dahan na pinagmamasdan ang unti-unting pagbukas ng pinto kahit wala namang tao. Tinatagan ko na lang ang loob ko at bumalik sa pagpikit. Tinalukbong ko ang aking kumot at sa takot na rin muli akong nakatulog. Kinabukasan nagtanong ako kay Father Fred kung meron bang multo o nagpaparamdam dito. Sinagot ni Father Fred ang tanong ko. Meron anak. Pero nasanay na rin ako. May nagpaparamdam sa akin, ngunit kahit isa wala pa akong nakikita. Mga kalansing lang ng bell at mga malalalim na boses na kumakanta ang naririnig ko. Sagot ni Father Fred. Ibig sabihin hindi lang ako ang nakakarinig ng misteryosong tunog ng bell. Dugtong ko kay Father Fred. Napangiti na lang si Father Fred. Tila hindi na bago ang mga ito sa kanya. Samantalang takot ang naramdaman ko para sa mga baguhang tulad ko sa simbahan. Hanggang isang hapon may inutos sa akin si Father Fred sa palengke. Pinabili niya ako ng mga gulay at grocery. Maaga pa din nang makabalik ako. Pasado alas 6 nag-aagaw ang dilim at liwanag. Nang pagbaba ko sa tricycle, may naaninag ako sa taas na tila ba may taong nakatayo sa tabi ng kampana. Hanggang sa nanlaki ang ulo ko nang mapansin ko na may mga kamay itong namumutla. Nanlambot ang pakiramdam ko. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ko sa kaba dahil sa nakita ko. Nakasuot ito ng sinaunang uniform ng pari. Kulay maroon ito at may lubid sa baywang. Nakahawak ang kabilang kamay nito sa kampana, ngunit wala itong ulo. Hanggang sa makumpirma ko na isa itong pari. Paring pugot. Kinusot-kusot ko ang mata ko at nagmadali nang pumasok sa loob ng simbahan dala ang mga pinamili ko.
Agad kong ibinalita kay Father Fred ang nakita ko sa itaas. Nanlaki din ang mata ni Father Fred sa gulat nung makita niya akong humahangos. Kitang-kita kasi sa mga mata ko ang takot. Pinakalma ako ni Father Fred at kinausap tungkol dito. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na muli nagpakita ang paring pugot. Kada papasok ako sa simbahan, ay hindi ko maiwasang mapasulyap sa kampana kung saan ito unang nagpakita. Mula noon, puro paramdam na lang gaya ng pagbukas ng pinto, pagbukas ng bintana, at mga kalansing ng bell na lang ang naririnig at nararamdaman ko sa simbahan. Hindi na bago ang mga yun sa akin. Hindi natin masasabi na baka isang gabi magpakita muli ang paring pugot. Ngayon malinaw na kung bakit umalis ang dating katiwala ng simbahan. Tanging ang kailangan ko na lang ay ang masanay ng paulit-ulit at ipagpatuloy ang buhay dahil ito na ang landas na napili kong tahakin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking dark experience kung mapipili. More power sa channel mo, Sir Dark. Muli ako po si Ipoy, isang taga-suporta sa channel ni Sir Dark. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-hit ang like para maabot natin ang 200 likes para sa video na ito. Kung hilig mo ang mga ganitong klase ng content, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Maraming salamat.